1 John chapter 3 verse 11 to 18. The title of this message po, ito ang mensahe natin sa mga nagno-note. Love one another in deed and in truth. Mahalin natin ang isa't isa sa pamamagitan ng gawa at sa katotohanan. Hindi pwede hong mahalin lang natin sila sa gawa nang walang katotohanan. Tandaan nyo yung word na katotohanan. Yun dapat ang mag-push sa atin, o yun ang mag-push sa atin bakit tayo gumagawa ng isang bagay. Dapat totoo sa puso. Dahil marami yung tumutulong, hindi galing sa puso. So walang katotohanan po doon. Sabi dito, ang tunay na pagmamahal ay hindi maipapakita at maipaparanas ng lubos sa salita. Hindi porke nagsabi kang mahal kita, hindi porke nagsabi kang tutulungan kita, ay mahal mo na talaga, tinulungan mo na yung tao, hindi pa lubos yung iyong sinabi. Kasi, sabi dito, lubos ang salita lamang, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng gawa. Hindi porke sinabi mo sa, may pinuntang kang tao, alam mo, mahal kita. Alam mo, tutulungan kita. Ibig ba sabihin nun, may pagmamahal ka na? Yes. Nagpakita ka ng hindi pa lubos na pag-ibig, kasi magsisimula pa lang ang tunay na pag-ibig kapag kumilos ka na at may ginawa ka na dun sa tao na yun. Pero balikan ko lang ang pag-uusapan natin, hindi lang basta gawa, kailangan katotohanan. Meaning, ito ay nakapundasyon sa salita ng Diyos o nakapundasyon po sa mensahe ng Panginoon. Yung background po ng aklat ng Juan, sabi dito, the author of the letter of 1 John and 1 John chapter 3 verse 11 to 18 is traditionally believed to be John the Apostle. So si John the Apostle ay tinatawag din John the Beloved. The audience was primarily believers in the Asia Minor, na ngayon daw po ay Turkey. So ang kausap dito ni John sa pag-uusapan natin ay taga-Asia Minor, na kaya niya kinausap, dalawang reason. Una, para i-encourage niya na maging kawangis at maging katulad ng pagmamahal ni Jesus. Tandaan niyo, tayong lahat ay mayroon kakayanan magmahal, pero ang problema sa pagmamahal natin, hindi naka-align sa pagmamahal ni Jesus. Si Jesus, ang pagmamahal niya iba sa pagmamahal natin. Mamaya, ipapaliwanag ko. Pangalawang dahilan, kaya ito isinulat, ay para i-address ang false teaching that were spreading among them. Meron hong nangangaral ng kasinungalingan. Ito ang sasagutin natin ngayon, how to love one another in deed and in truth. So may tatlo tayong sagot. Number one, sa mga nagno-notes po, okay, paano nga ba natin i-express ang ating pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng katotohanan? Number one, by not doing evil things against our brethren. Yun ang sinabi sa verse, okay, sabi sa verse 11 to 15. And sa Tagalog kanina, sabi niya, ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa. Ang unang utos, sabi dito, we should love one another. Ang sabi ni Juan sa mga taga-Asia Minor na mga mananampalataya, magmahalan kayo sapagkat, ito ang kasunod. Sabi niya, huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng Diablo. Ano sa naging kampo ng Diablo? Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Sino kapatid ang pinatay ni Cain? Sino po? Okay, si Abel. Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Sabi ng Bible, nalugod ang Diyos sa hain ni Abel, at yung kay Cain, hindi siya nalugod. So nagka-problema na agad. Ang sabi ng mga atheists, hindi maganda yung Diyos nyo. Mayroong hindi yung patas na Diyos. Pero kung babalikan natin, bago nag-offer yung dalawa, sabi ko sa inyo, ang unang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung dala-dala. Ang tinitingnan ni Lord, ito. Paano siya nag-offer? Si Abel, nag-offer siya na mayroong kasamang pagmamahal sa Diyos. Totoo sa puso niya, nag-offer siya ng pinakatabi sa Lord. Pero yung kay Cain, may kasamang kompetisyon. Ako ang panganay, matutuwa si Lord. Maaaring ganoon ang puso niya, kaya pagharap niya pa na kay Lord, hindi nalugod si Lord sa hain niya, kasi yung puso ni Cain at that time, sabi ng Bible, ayan sabi kanyang kapatid, bakit po? Sapagkat masama ang kanyang, anong kasunod? Gawa. Meaning, yung paghahandog ni Cain at that time, masama ang motibo. It's either, kaya siya naghahandog para magkaroon ng i-compare niya sa kapatid niya, minsan kung sino nagyayabang, siya po yung binabagsak. Si Abel, wala lang sa kanya dahil normally maghahain ako sa Diyos, bibigay ko yung the best sa Panginoon, pero wala siyang puso na makipag-compete sa kuya niya. So kung nandito tayo ngayon sa simbahan at mag-o-offer tayo ng kanya-kanya nating dala, hindi natin pwedeng ikumpara ang isa't isa, magkakaiba ang dala nating offering sa Panginoon. Pero kailan nagkakapareho? Pagdating sa puso. Amen. May nandito ngayon, mag-o-offering, magtatayos ng 1,000. Mayroon nandito ngayon mag-o-offer ng 20, ng 10. Pareho lang yun sa harapan ni Lord kapag may puso ang pag-o-offer natin. Amen.
Parehong i-bless ni Lord. Eh pastor, hindi kaya matuwa si Lord doon sa nagbigay ng 1,000? Alam nyo, sa harapan ng Panginoon, yung maliit at malaki, pag puso ang nagdala, pareho niyang kinalulugdan. Naalala nyo, yung babaeng balo, nagdala siya ng 2 kusing. Take note sa word na 2 kusing. Bakit nalugod si Jesus Christ at sinabi sa kanya, tingnan mo itong babae na to. Bakit siyang pinalugdan ng Diyos? Sa lahat ng mga nandun na Pariseyo, mga Saduseyo, ang na-amaze si Lord ay dun sa babae. Bakit po? Ang inoffer ng babae ay hindi lang yung 2 kusing, kasama yung kanyang buhay. Bakit po? Pagkatapos mag-offering ng babae, wala na siyang kakainin, wala na siyang iinumin kasi wala na siyang pambili. Ang inoffer ng babae, Lord, tapos na ang buhay ko. Pagkatapos nito, pag-alis ko dito sa offering box, tapos na ang buhay ko. Sa'yo na ako. Pag nag-o-offer ka, dalhin mo yung offering mo hindi dahil malaki, kundi dahil masaya kang dadalhin ng offering na yun para sa Panginoon. Huwag tayo maging katulad daw ni Cain. Okay? Huwag kayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan, yung sanlibutan, larawan ni Cain. Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay na mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalaman ninyo ang buhay na wala hanggan ay wala sa mamamatay tao. Period. Sabi dito, unang utos, we should love one another. Huwag ninyong kakalimutan na kaya tayo nandito para magmahalan. Balikan ko lang yung pagmamahal na yun, hindi yan relasyon ng mga magkasintahan. Pagmamahal ng isang pamilya. We should not be like Cain. Yun ang kasunod. Bakit po si Cain ay mamamatay tao? Then last, we should not hate our brethren. Huwag tayong magalit, huwag tayong mapuot sa ating mga kapatid. Yung sinasabi dito, everyone who hates his brethren is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Wala hong buhay na walang hanggan ang mga magkakapatid na may puot sa isa't isa. Meron po ba dito na pupuot sa kanyang kapatid? Pastor, napupuot ako sa kapatid ko kasi ang sama-sama ng ginagawa niya. Pastor, dahil wala na siyang ginawang mabuti. Okay, kaysa mapuot ka, bakit di mo siya iluhod sa Panginoon? Kasi ang pagkapuot ay parang mo na rin siyang pinapatay. Isipin mo, hindi mo pa siya sinasaksak, hindi mo pa siya sinusugod, hindi mo siya sinasabunutan, hindi mo siya pinapatay. Pero doon sa pagkapuot mo, patay na siya. Bakit? Ayaw mo makita ang pagmumuka. Eh di patay na. Nagets nyo? Hindi ba patay yung kaaway mo, yung kapatid mo, dahil puot na puot ka na, pakiwari mo, wala na yung kapatid mo. Kaya sabi ng Bible, yung murderer, hindi lang yung pumatay ng pisikal, yung napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Iwasan ho natin yan. Kaya kung mayroong ang kapatid na lakas makasar, huwag kang mapuot sa kanya. may mga ganun ba kayo sa pamilya nyo? Pastor, meron akong anak, ang lakas makasar, huwag kang mapuot sa kanya. Okay? Dahil kung puot tayo, hindi natin siya may pag-betray. Di ba dapat ho, kung mayroong pasaway, mayroong matigas ang ulo sa pamilya, yan ho dapat natin lagi pag-pray. Pero ho, aminado tayo, pinag-pray natin siya, na ang ating prayer ay ganito, Lord, paluin mo siya. Lord, paluin mo yung kapatid ko kasi ang tigas ng ulo. Tama ba prayer yon? Tama yung ipag-pray mo paluin, pero lagyan mo naman ng baka yung palo mamatay. Lord, paluin niyo po siya nang mamulat ang mata niya. Pwede ba ganun? Dagdagan natin ng pag-ibig. Huwag ho natin kakalimutan sa mga panalangin ho natin, huwag natin ho kakalimutan na kaya mo pinag-pray na ma-encounter si Lord sa anumang paraan ay para maramdaman niya ang pagmamahal. Huwag ho natin kakalimutan yan. Sana tayo. Okay? So yan ang una nating point. So, okay, how to love one another in deed and in truth. Number 1, by not doing evil things against our brethren. Okay, o pangalawa, okay, how to love one another in deed and in truth by laying down our lives for our brethren. Okay, so dito natin bibigyan ng sabi ko sa inyo kanina, yung pagkakaiba ng pagmamahal ni Jesus sa pagmamahal natin ay napakalayo. Tingnan nyo, ang sabi sa verse 16 sabi dito natin nalalaman ang pag-ibig. Okay, iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Iniaalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin. Saan siya galing? Galing siya saan? Sa langit. Nakaposisyon. Nasa trono. Nasa kanan ng Diyos na may trono. Wala hong kailangan isakripisyo. Kasi bakit po? Walang tao, andun siya, nag-i-exist siya. Pero bakit nakuha niya yung kaisipan na i-offer niya kanyang buhay para sa atin? Ginawa ni Jesus yun para magkaroon tayo ng meaning,
para magkaroon tayo ng pakahulugan ng pag-ibig. Dahil walang ibang magpapakahulugan ng pag-ibig kundi siya, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan nyo ha, sa Bible, walang ibang author ng pag-ibig kundi si God. Bakit po? Siya mismo ang pag-ibig. Okay? Sabi dito, by this we know love that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So balikan natin dito, kung iniaalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin, ang hamon sa atin ng Bible, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. By laying down our lives for our brethren, may papakita natin ng pagmamahal sa pamagitan ng gawa at sa pamagitan ng katotohanan. Si Jesus, nang inoffer niya ang kanyang buhay para sa atin, hindi siya nagdalawang isip. Tingnan niyo sabi dito, Jesus' willingness to die is an example of the selfless, ayan ang word, selfless attitude His followers should have. Okay, si Jesus, nung inoffer niya ang kanyang sarili, ni minsan, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Okay? Isipin niyo, nung inoffer ni Jesus Christ ang kanyang sarili, ang iniisip niya at that time, hindi ang kanyang sarili, kundi tayo. Pero sabi dito ho, selfless attitude ni Lord Jesus Christ, sabi dito ho, yung attitude na yon ng pagiging hindi makasarili ay para tularan nating mga followers niya. Okay? Ang meaning mo nitong passage na to, yung points number 2 natin, by laying down our lives for our brethren, ang pinaka-single word po dyan ay huwag maging makasarili. Yung word na makasarili ay dapat nating iwasan. So meaning, nung naging Christian tayo, yung buhay na meron ka, hindi mo na lang buhay yan. Buhay na yan ng nakararami. Halimbawa, ikaw yung nandun sa isang kapatiran na nangangailangan ng presensya mo, ng lakas na meron ka dahil wala siyang lakas para magawa niya yung bagay na yun. Dahil ikaw ang may lakas, kapatid, i-offer mo yung lakas na meron ka. Okay? I-offer natin ang ating buhay sa ating kapatid, ang ating oras, ang ating lakas, maging yung ating dunong. May mga tayong may lalapit sa iyo para mag-ask ng favor. Kung tayo ho ang mayroon ng mga favor na hinihiling nila, hindi na natin kailangan sabihin ipag-pray kita. Ang kasunod dapat noon ho, kailangan ho makita niya na willing tayong isakripisyo yung moment na yun para sa kanila. Kapatid, ang buhay na meron katako ay hindi yan sa atin lang. Una, sabi ng Panginoon, sa akin yan. So, in-offer na natin kay Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo may offer yan sa akin kung hindi mo yan gagamitin sa kanyang kawan. Tandaan natin, hindi natin kayang mahalin ang Diyos na hindi nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang mga kapatid na nakikita. Mag-i-amen ba kayo dyan? Kasi, kaya ba natin, Lord, mahal kita. Yung nakikita mo nga, hindi mo kayang mahalin. Yung hindi pa nakikita, sabi sa Bible, imposible mangyari yun. Dahil mapapatunayan nating mahal natin ang Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ng mga kapatid natin na nakikita natin. Dahil sila ay representative ng Diyos natin. Okay, note that. Huwag mo natin kalimutan. Okay, naglagay ako dito ng halimbawa. Tulad ng halimbawa ng kaligtasang nalaman at tinanggap natin, i-share natin kahit manganib at ang buhay natin pa ang magiging kapalit. Huwag natin kalilimutan na ang buhay na meron tayo kanina sa unang verse, sa mabuhay at sa mamatay, tayo nabubuhay para kay Jesus. Okay, last point. Sana ho nakuha natin to. Okay? How to love one another indeed and in truth by laying down our lives for our brethren. Huwag niyong kalilimutan na ang buhay na meron ka, hindi yan sa iyo lang. Pastor, paano yung financial ko? Hindi rin lang yan sa iyo. Paano yung oras ko? Paano yung dunong ko? Kaya ka may dunong, kaya ka meron ka ng lahat ng bagay na yan, hindi para sarilinin, kundi para i-share. Okay, last point, how to love one another indeed and in truth by helping our brethren who are in need. Yun ang pinaka-last. At ang sabi dito ho, tingnan natin yung sabi sa passage. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Yun ang question eh. Pag sinabi mo sa sarili mo na, Lord, mahal kita, pero may mga tao ho na lumalapit sa iyo, hindi ka naman siguro lalapitan kung walang-wala ka. Pero alam niyo ho, madaling sumagot kapag wala ka. Pero paano pag meron ka? Diba? At nakasalansang naman. Sino dito yung mga salansang? Tapos sinabi mo walang-wala ka, medyo mahirap. Huwag mo natin gagawin yung word na yun. Especially ang sabi ang context dito, kapatiran. Eh pastor, paano hindi naman kapatiran yung nagano? Mabuting tao. Huwag kakalimutan, maging mabuting tao.
Okay? Sabi dito mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi sa patunayan natin sa gawa. Ang tumulong sa mga nangangailangan ay sign na mahal natin ang Diyos. Isipin mo, tumulong ka sa mga nangangailangan, sign na pala yun na mahal mo si Lord. Bakit po? Sabi ko sa inyo, yung taong natutulungan mo, malay mo si Lord talaga yun. Kaya ni Lord magbalat kayo, mga kapatid. Kaya ng Diyos magpadala ng anghel na magbabalat kayo na taong pulubi, na taong walang-wala, pero representative ng Diyos. Diba? Sabi ng Bible, ang nagpapautang sa mahihirap ay parang pagpapautang sa Diyos. Grabe. Paano kaya pag may lumapit sa atin, trinay yung ating yung ating puso, trinay ang ating kapasidad, tinatry lang tayo, tapos mali ang sagot natin, sala. Okay, nauna namin sa akin ng Panginoon ha, the moment na gusto natin i-express ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid, sabi dito ho, tumulong tayo dahil ito ay sign na mahal natin ng Diyos. Bakit po? Ito'y utos ng Diyos na tayo tumulong. Then last, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sabi dito ho, sa pagmamahal, may gagawin tayo. Okay? Sa pagmamahal, may gagawin mo tayo. Yan. In conclusion po, sabi dito, inihayag ni Apostol Juan sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan na dapat magmahalan sila. Yun ang unang expression ng message. Huwag tularan ng kasamaang ginawa ni Cain sa kanyang kapatid. Yun ang pangalawa. Huwag mapuot sa mga kapatid, bagkos ipakita ang pag-ibig hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Yun yung apat na mensahe ni Juan. Anong una? Magmahalan. Pangalawa, huwag natin tularan si Cain. Siya'y mamamatay tao. Huwag natin tularan yung mga napupuot sa kapatid. At ang sabi ni Juan, last, ipakita natin ang ating pag-ibig sa pamagitan ng ating mga gawa at katotohanan. Then yung application natin, ito yung baunin sana natin mga kapatid. Sabi dito, una, dapat tayo magmahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon, magtulungan at magkaisa, lalo na sa ating panahon ngayon na hindi na natin alam kung sino ang ating kakampi at kaaway. Hindi na natin alam. Okay, sunod. Sabi dito, dapat tayo magmahalan upang magtagumpay tayo sa mga hamon ng mundong ito na hayag na ang kasamaan at mga karahasan. Kung hindi tayo magmamahalan, ako sa totoo lang, madali nang bumigay ngayon sa pagiging Christian. Dahil dapat tayo lahat ho ang nag-aantawag dito, nagpuprotektahan. Dahil sabi ko sa inyo, paglabas natin ngayon, hindi natin alam kung sinong kaaway, hindi natin alam kung sinong kakampi. Pero the moment na may kasama ka dapat na Christian sa loob ng church, dapat makaramdam ka ng security. Bakit po? Kakampi mo yan. Ang pangit kaya, kasama mo sa church, tas siya pala yung kaaway mo rin. Huwag ganun. Okay, last na hamon. Ito yung last na hamon natin, mga kapatid. Okay, magmahalan tayo bilang pagsunod sa utos at halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na siyang unang nagmahal sa atin. So, dyan tayo natapos. Huwag yung kakalimutan, kaya tayo nagmamahalan o magmamahalan dahil yan ang utos ng Panginoon. Sino si Jesus? Siya ang unang nag-express ng pagmamahal sa paanong paraan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, ialay naman natin ang ating buhay para sa Kanya. Sa mabuhay at sa mamatay, tayo sa Panginoon. Amen po, sa Diyos po ang pinakamataas.